Hello, what's up? This is Rain Manguera and today, meron tayong upgraded version ng Bigme hybrid na smartphone na nireview ko yata 2 years ago, if I'm not mistaken. So this one is an upgraded version. Kung yung una 4G lang po, this one is a 5G version. Okay? So this is not your ordinary smartphone. This is an e-book, e-reader na smartphone. Pero in fairness, kahit pa paano, medyo tinaas-taas na nila yung kanilang chipset. Okay, anyway, wala rin ako idea actually kung anong i-expect dito except dun sa chipset na part na yon. Now, for the rest of the features, I assume halos similar lang nung 2 years ago. But anyway, check na natin, okay? Unbox na natin muna ito. Ito na nga. Whoops! Okay, so isa-isayin natin. Itong smartphone, itabi muna natin sa gilid. Uy, medyo mas bulky na yata siya ngayon. Feeling ko lang. Anyway, mamaya, check natin. So, meron tayo dito the quick guide at charging cable type C to type A. Charging and data cable na po ito. Pinagsama na. Ang cute na pangsundot ng SIM tray. Nice one. Okay. And that's it. Walang kasamang charger. So that's it. That's it. So ito ang kasama sa box. Yun na yun. Yun yung expect nyo. Okay? So, check na natin yung mismong phone. Okay. So, andito na yung phone. Tingin ko mas makapal yata siya ngayon compared sa last time. So, another difference maybe, sayang wala na rito, binigay ko na sa isang old friend yung unang version. Ay, hindi siya makapal. Hindi siya makapal technically, makapal lang siya ang pakiramdam kasi nakakabit na yung kanyang jelly case. It's the same thickness, I believe. Pero parang mas mabigat lang siya ng bahagya. Kung tama ang naalala ko dun sa luma pero I could be wrong. Matagal na kasi 2 years ago na and naibigay ko na like I said. So, ito po. May kasama rin pala siyang case. So, idagdag nyo to sa makukuha nyo kasama na ng box yung kanyang jelly case, which is nice. Okay na rin to. This is black case. Okay? Tanggalin natin yan. And konting turbo na. So, as you can see, screen pa lang. Yan na po yun eh. Naka-fix yata yan, if I'm not mistaken, that Bigme just for you kahit naka-off itong smartphone na to. Okay? And currently, naka-off siya. We have here the earpiece speaker and a front camera. Okay? And then we have here infrared blaster yata ito. Noise cancellation mic. In fairness, meron pong noise cancellation mic ito. And then sa kabila is the volume rocker. Sa kanan naman is yung power button and another volume. Wait, why are there 2 volume rockers? Yeah, okay. So I think ito yung volume rocker. Ito ay hindi volume rocker. Okay, I'll find out later. Sige, meron pala siyang extra dito. Maybe since e-book reader ito, hula ko lang since e-book reader din itong smartphone na to is pang flip yata ng page while reading. Confirm natin later. And then sa baba, nandito ang kanyang main speaker, of course, the USB Type-C 2.0, supported po niya ng OTG, and the SIM tray slot na checkin na natin ngayon. Meron tayo, this is dual SIM, non-expandable storage. Yes, dual SIM po siya, non-expandable. If I'm not mistaken, itong variant na to is 8GB RAM with 256GB na storage. So, may kalakihan na rin naman yung storage niya. And if you are just using this for call and text and then yung e-book reading, sobrang laki po ng 256GB na storage. Dun sa gamit ko na e-book reader, I believe nakaka 1,000 plus na ako na e-books doon pero parang 20% pa lang nagagamit ko na storage. So sa 256GB na to sobra-sobra po ito kung e-book reading lang okay? And of course, maybe some videos and pictures pero I'm not really sure about the quality of the videos and pictures here. Okay, pero mamaya, assumptions ko lang naman yun since naalala ko lang yung experience ko sa last time. But this one 20 megapixel no? Anyway, lagyan ko muna ng SIM card to para ready na mamaya. Okay, we have here a 5G talk and text para magamit din natin agad yung 5G. Meron itong 60GB na load at 300 pesos na regular load. So, sa mga nagsasabi dyan lagi, baka daw ginagamit ko is walang laman. Meron po. Laging sobrang laki ng laman po ng aking mga SIM card. Ngayon, nasa lang SIM 1 at SIM 2? It doesn't say kung nasa lang SIM 1 at SIM 2. Wait. So, kung nakalagay dito, pag ganun, so ito yung SIM 1 sa taas. Hula ko lang. Let's see. Ayun, pumasok naman. And let's do this. Ayun, okay. Now, let's turn on for the first time. And, ayun, nag-blink na. So, ano ba yung logo niya? Okay. Let's see. Okay, linisin natin ng konti. Yun, may blinking na ng mga letters niya. That's a good sign. 5G, okay. So, language muna, English of course. Anyway, English. Okay, agree. Wi-Fi of course. Kukunik ko muna. Okay. Set up ko muna saglit. Then I'll show you later. Pero confirm ko lang na supported niya ang
2.4 GHz and 5 GHz na Wi-Fi. Okay? Balikan ko kayo. Setup ko muna saglit. So, yun. Na-setup ko na-transfer ko na din yung mga e-books ko rito from my other Bigme. Ito yung main e-book reader ko. Pagka kailangan ko magbasa, gusto ko ng peace of mind at makapag-travel sa ibang mundo. Ika nga. Well, yes, this is my go-to. This Bigme tablet. E-ink dito. So, well, anyway, galing dito yung mga nilagay ko. So, para meron tayong sample agad na magagamit for the e-book reading later. Now, for expectations lang, gusto ko lang iset yung expectation nyo na kapag binili nyo ba to parang normal na smartphones din or normal na smartphone din ba yung experience. Ito pa, hindi po siya kasing responsive ng normal nyong smartphone, okay? Well, I know this is unfair na i-compare ko ito dito, ang layo. Pero yung mga basic ba na experience like swiping lang, no? Swipe tayo. Kita niyo yun, yung difference ng instance at smoothness. Then here, parang, kita niyo? Kailangan sabay na sabay, okay? Para mas fair, ha? Sabay na sabay dapat. Ready, go. Kita nyo yung smoothness na yun. Yung mga ganong malilit na bagay, makita nyo na agad yung difference. Diba? Na open tayo ng, what do you call this? Open tayo ng Google Play. Let me show you this one. Makapag-update na tayo ng apps. So, fair game na to. Again, this is not telling you na obviously mas magandang experience sa normal na smartphone. I'm just showing you yung possible na difference na ma-experience nyo while using this smartphone if ever napiliin nyo ito, okay? This is not recommended or advisable for daily driving. This is more like as a backup phone. For me, I think. Again, sa Play Store tayo, dapat sabay. Let's go. Ako may check for updates pang. wait. Unfair. Wait. Okay, Google Play Store again. Pindot rin sabay. See that? Yung loading times, medyo okay, anyway, yun lang ang gusto ko ipakita sa inyo just in case for your expectations. Now, again, not to directly compare sa isang normal na smartphone, ha? I'm just setting your expectations lang na huwag kayo masyadong magtataas na expectations once na pinili nyo ang smartphone na to. Now, for basic stuff din, ito kasi gusto ko i-test to right now na rin kasi yung huling ganito na smartphone is sobrang delay po sa notifications. Even sa call, sa SMS, late po, delay. So I wonder kung ganun pa rin this time. Ito, hindi ko pa siya ginagamit. So I'll make a call from here to here. Tingnan natin kung normal ba na nakakatanggap siya real time or may mga times na hindi kumukonek kagaya yung naunang review ko na ganito. Okay? Yung gusto ko i-test yun ngayon. Let me set this up first. Okay, now, try ko siyang i-test kung, what do you call this? Kung ito ba ay magre-react. Like, yan, nakapatong lang siya sa table, naka-off on screen. Let's give it a few seconds and then let's try to call it. And 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Ko-connect ba? It's calling. Okay, narinig nyo, hindi siya nag-ring yung like, tililing, naka-loudspeaker tayo. It doesn't even connect here. So, same pa rin ng issues like the last time. Ayun. Ayun pa lang siya kumonek. That took what? 20 seconds? 15 to 20 seconds? Anyway, that's one thing. Ito niya, delay pa rin siya. So, that's one thing. And then, let's try again. How about a text message naman? Let's send a message. Again, bigyan natin sa sleep mode. Okay. Hello. Test lang to. And send. Sent na. Wait tayo. Dumating na ba? Parang wala. Let's check. Wala talaga yata. Hop. Ayun, dumating na nung inopen natin yung screen. So, there's that delay. Nandun pa rin po yung delay. So, negative na agad tayo sa part na yun. What else? How about speed test? Since this one has now a 5G, kasi yung older one is 4G, and then this one is 4G, 5G since Dimensity 1080 po ang gamit natin na chipset. And quad-core po ang GPU. So, this is an octa-core CPU with quad-core GPU.
Now, gusto ko i-test din si mamaya later sa kanyang Mobile Legends while the color is not the best for everyone. Pero again, this is an ebook or an e-reader phone. So, let's manage expectations then. I'm sure merong pinipili talaga tong tao na talagang magiging useful ito. Like, maybe sa akin, but not that much. 50-50. Pero again, siguro speed test tayo. Kunin natin ngayon dito ang app ng speed test. Gaya na nire-recommend ng mga viewers natin na mas maganda daw gamitin yung app. Para sa akin, pareho lang naman yan whether you use the app or the website. But okay, let's use the app. Kung gusto nyo app ang gamitin natin when testing speed test. Next. Okay. Una natin iti-test is yung kanyang Wi-Fi muna. Then later yung kanya mobile data. So, Wi-Fi muna. This is 5G, 5 GHz. Ay, wow. Wait, this is actually impressive. Kasi sa normal na smartphone ko, yung mga budget smartphone dito, 200 to 300 lang. Pinakamaganda na. Impressive na yung 300 Mbps. But this one, kaya niyang i-reach yung 800 Mbps ko ng Wi-Fi. Okay? That sounds nice. Malakas ang modem nito. Okay, mukhang hinihinder lang siya ng software kaya nagkakaroon ng delay sa notifications. But in terms of modem, kapag gamit mo na siya right now, hindi siya naka-sleep mode, mukhang okay siya. Try natin again. One more time. Sa Wi-Fi pa rin. Again, Wi-Fi pa rin yan. Wala, naka-off po yung mobile data natin. Try natin ulit. Test again. Asan yung test again? Let's try again. Malakas talaga modem niya, oh. Again, sa mga nagamit ko na before, nasa 300 lang yung mga weak. But anyway, to be fair, hindi rin naman budget smartphone ito. Technically, kasi nasa 20,000 if I'm not mistaken. Papakita ko na lang din sa inyo, no? I'm sure marami sa inyo magki-cringe dyan. But again, I'm telling you, hindi naman ito para sa lahat. Hence, hindi ko ipipilit na bilhin nyo ito. Pero for those interested, this review is for you, this video is for you, para ma-idea kayo kung ano yung bibilhin nyo in case na interesado talaga kayo rito. It says here na ang price niya is nasa $400. So this is around 24,000 to 25,000 pesos. So official website nila ito. So yun, sa price tag niya yun, dapat lang talaga na pang high-end yung kanyang modem. Yung modem lang the rest hindi Anyway, ngayon, off natin. And then, mobile data. Again, this video mga OA dyan na makapag-react na parang pinipilit kayong bumili nito. No, this video is for those interested na magkaroon ng ganitong smartphone as backup phone. Maybe talagang mahilig kayo magbasa ng libro and you think this is the best one for you. Ito yung talagang para sa inyo, magagamit nyo. Sure, why not? Ito po yung kayang gawin ng smartphone na to. Okay? Ayan, para malinaw. Now, mobile data na tayo. Refresh lang natin to saglit. Exit natin. And then, now, let's try again. Na 5G tayo ngayon, naka-off ang Wi-Fi. Oh, not bad. This is 5G connection, Not bad. Actually, I can show you yung actual dito sa isang smartphone na to. Speed test tayo. We'll be using ano na lang dito, website since normal na smartphone naman to. 176 MB. Now, tatry natin yung mobile data naman dito. Again, mobile data na yan, naka-off na yung Wi-Fi. 176 MB. Okay. 200 MB, that's the difference. Yep, 200 MB, yun yung difference nila. So, malapit. To be fair, this is 40,000 na smartphone. But anyway, bilis na yan for a 5G smartphone na, again, I was expecting makukuha lang nito is 10 to 20 MB. But turns out, kahit niya 100 plus MB. Anyway, that's good enough. Again, that's a speed test. So, I think pwede ito for hotspot, no? So, potential siya, good for hotspot as backup phone. In case lang. Another use lang, in case na gusto nyo. Now, I want to check also yung kanyang camera. Meron bang? I'm sure merong camera up ito kasi may camera siya sa front and back. 20 megapixels sa likod and I believe 5 megapixels sa harap. Parang wala siyang camera. Wala akong nakikitang camera app. So correction lang, no? Meron pala siyang camera app. Camera app is andito pa sa gilid. Akala ko yan ay browser. Camera app pala yan. Anyway, ito pang surprising na part, no? So, going sa settings, dito sa video mode, punta tayo sa settings. Saan yung settings? This is the settings. The video recording can support up to 4K at 30 FPS. 4K at 30 FPS. That's not a joke. Kaya niya magkawa ng 4K at 30 FPS with EIS support. Here, naka-off lang pala siya the whole time. In-off ko lang. Naka-off lang, I mean. So, pwede siya magkaroon ng video stabilization. So, just in case lang na curious kayo. So, let's see.
nakikita yung view. Yan yung view niya. Pero I'm sure hindi yan yung pinaka-actual na result ha. Kasi the last time yung unang smartphone na ginamit ko nito is ganito rin ang view niya pero totoong colored naman yung image. So papakita ko sa inyo siguro later dito sa phone na to. But anyway, ito yan. Okay. Yung aking table doon. Okay. So the download natin ngayon yung kuha dito. Okay. So sinend ko na through Telegram as files para dire-diretso na. Download ko muna and then pakita ko sa inyo yung quality, yung actual na quality niya. Direct mismo galing sa camera. Okay, so ito yung mga shots niya. Okay, so kunan natin. Wait. Ito yung kuha kanina pag dito ang view. Pero once na sinend mo siya sa normal na smartphone or normal na display, actually maganda yung kuha niya kahit paano. Diba? This is ito. Look at that. Dito lang siya, hindi nyo ma-appreciate masyado kung anong screen niya is e-ink or e-paper. So, ito naman yung sunod. Ito siya ngayon. You know, look at that level of details. Actually, it's not bad. Maganda rin yung camera niya. Oh, look at that. Diba? Maganda rin yung camera. And if we zoom in, actually, kita pa kahit paano yung mga details. So, solid na rin kahit paano. So, very usable actually yung kanyang camera. Malayo sa pagiging potato. Actually, it's quite impressive na rin kung tutuusin para sa kaya niyang i-produce. And what else? Ano yung sunod? That Cotman. Okay? This one, ito yan eh. Oh, look at that. Oh. Not bad. Kuha niya pa yung yung wrinkles nung logo ko. Which is here. Yung mga wrinkles, oh. Kuha niya pa rin dito. So this is actually a good camera. Hindi lang magandang tingnan. Pag sa display mo siya mismo, na-view. But once na nilipat mo siya sa mas maayos na screen, maganda yung kuha. And then we have the video. Ito yung selfie video ko. Anyway, post na natin yung part na yan kasi medyo mahirap panoorin. But here, ito yung selfie video. Bakit ko nga lalit? Sobrang oily ko dito. Well, kagigising ko lang dito. So, ayan. So, ayan. This is the front camera. Pasensya nyo na. Kagigising ko lang. Di pa ako nakapagkape hata. Nakapagkape na pala ako. But anyway, this is the front camera. Hindi ko alam kung ilang Mbps, I believe nasa 720p yata to or 1080p at best, 1080p at 30fps. Pero kapag pinapanood nyo to, while recording is pixelated yung mukha nyo. Although kita nyo naman ang mukha nyo, but I'm sure iba yung results sa nakikita sa screen since ang screen ang dito, ang talagang lowered version. Anyway, ito yun. And kamusta naman yung microphone niya? Quality ba? So this is the rear camera shots and currently dito lang tayo sa maliit na table sa bago kong studio. Maliit lang po siya, sobrang liit. 1/4 lang ito ng dati kong studio, so that is why nagtitipid lang ako ngayon. Hindi, lumipat lang ako kasi gusto ko na ng natural light sa bintana. Yan, mas maganda kasi pag natural light araw na light. But anyway, yan po ang quality ng kanyang rear camera. Studio kong maliit lang. Ang aking abang studio. So, yun. Yes! Ito lang po siya ngayon. Tinutur ko na rin kayo ngayon para may idea kayo. Anyway, kamusta yung quality and kamusta yung microphone? And actually, hindi ko na-expect na maganda yung kuha sa camera. Pangit lang pag dito mo siya view. Pero once na nilipat mo siya again sa normal display, lumalabas yung ganda ng kuha ng rear camera. The front camera, I'm not so impressed. Talagang 5 megapixel lang, sakto lang for maybe video calls and basic use. The rear camera, dito medyo okay siya. So, okay siya sa camera part. Now, in terms of e-reading, okay, so I wonder how bookshelf yan to. Sa bookshelf tayo, andito ba yung mga Insomnia by Stephen King? Open tayo. So I wonder kung para saan ito. Do I flip here? Okay. So sa volume pa rin ako mag-flip. So ito yung kinaganda sa kanya. Malalaki yung font. Actually, alam ko pwede mo siyang i-adjust eh. Tap here and then settings. Pwede natin paliitin ng konti yung font kung napakalaki masyado. Dito siya nagsashine. Ito. Gusto ko tong part na to. Which I think kung bibili nyo ang smartphone na to is for this purpose lang. Okay? Well, yes, pwede nyo rin namang gamitin ang normal smartphone nyo and then mayroong mga ebook reader dyan na app na pwedeng i-emulate yung ganitong, yung ganitong experience. Pero
Ang difference, alam nyo kung ano, yung tagal ng battery. Kasi this one, kaya nitong tumagal ng, sa normal na tuloy-tuloy na basa, 24 hours diretso. Sige, okay lang yun. Hindi mo to malulobat. Okay? While here, I'm sure pag nagbasa ka rito, 12 to 16 hours maybe, depende pa yun sa brightness. Pero kapag dito, actually, mas matagal dito, and kung paputol-putol ang basa mo, kahit hindi mo siya i-charge ng 1 to 2 weeks, pwede rito. Yun yung difference lang nila. Pero kung hindi sa inyo nagbabother yun, pwedeng gawin nyo na lang yun sa normal nyo na smartphone. Itong ganitong e-book reading. Okay? Pero again, this one, design talaga to for that purpose. Talagang pwede ka ritong 24 hours, walang tulugan, even up to 48 hours probably, walang tulugan, eto gamitin mo. Okay na okay gamitin itong smartphone na ito for that purpose. Test ko na to literally from the 4G version. And this one, mas optimize itong version na to kasi this one is 5G and mas malakas pa ang chipset ng konti. So, yun. Balik tayo sa sinasabi ko na font. Ito pala sa format. Again, tap sa gitna and then format. Paliliitin natin yung font smaller. Yun. I wonder kung pwede pa siyang paliitin pa. Pero ito na natin pinakamaliit. Yun. And pwede rin baguhin yung font from Haiti to other familiar ka ng mga font na gusto mo. Merong sans serif at Alibaba. Yan. Depende sa inyo. Okay. So medyo nag-loading pa. I think tina-download niya pa. Pero ay da-download niya. May nakalagay pala na download button. Unlike dito sa sans serif is ready na. So anyway, yun siya. And Literata, mas gusto ko yata ito at saka itong sans, shadow manipis. Literata, ito ang mas maganda na font para sa akin. Now, ito pa. In case naman na ayaw nyo magbasa, may ginagawa kayo, busy kayo. Mukhang meron na rin siyang audio, parang text to speech. Test natin ha. Gusto ko malaman ito totoo. Offline version, speech recognition, volume natin, taas, and then play. Praise for the #1 New York Times bestseller Insomnia, Stephen King. This comingling of the soup. Our natural and the commonplace is what makes this hefty read so enjoyable. Kirkus Reviews, a master story. Dito. Para mag-start dito. Sorry to. Progress. Play. Those were the folk cures and homeopathic remedies he tried. Ones he needn't included mega vitamin Alright. packages which cost much more than Ralph could afford to spend. On his Now, fixed income. gusto kong palitan yung boses. Pwede kaya? Ito gusto ko to. Kasi yung unang version is hindi siya polished medyo paulit-ulit ako doon na naiinis ako gamitin. But this one, kung saan ko na siya ilalagay yung page, doon na siya mag-i-start. Like ko na dito. Dito tayo sa Bright Eye dyan. Let's see. Bright-eyed interest on McGovern's face. Distress and worry. Bagagawin mo lang yun. Basta exit mo muna saglit. Tapos punta ka sa page na gusto mo. And then convince. Then saka ka pumindot dito. And then text to speech. Convinced that someone calling himself the Crimson alright. King would be a Gusto great ko. name for Now, again, the voice, English, USA. We have other voices. Kaso, language pa ito. Hindi. Mali ako. It's not the voices. It's, Filipino, English. Download. Ang difference ito. Oh, may pagpipilian akong voices. Isa itong halimbawa ng pangungusap sa isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. Parang gusto ko to. At saka to. Isa itong halimbawa ng pangungusap This one. Isa itong The voice for. halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. Yeah, I like this one. So, yan ang gagamitin natin. Here, okay na tayo dyan. So, pwede ko lang palitan. Settings. Okay, preferred language, use system language. This one. Okay, nakaset na tayo. Isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. Okay. Now, let's try this. Text to speech. Convinced that someone calling himself the Crimson King, it would be a great name for a pro wrestler. Okay. The only downside here, wait, pause natin. The only downside here is hindi ganun kalakas yung speaker. So, may remedy rito para sa akin is i-connect ito sa Bluetooth speaker since this has Bluetooth 5.2 na Bluetooth connection. Okay, so supported naman niya. I can do that. Or connect ko na lang sa earbuds ko which is even better na ako lang nakakarinig. Okay to. I think I'm gonna keep this one. Parang nagustuhan ko to. Pero let's see. Meron pa ako isang i-review na upgraded version nitong old ko na Big Me na tablet na ito. Okay? Isusunod ko na rito kung worth it ba na ito yung gamitin kong pamalit or yung upgraded version nito na Dimensity 1080 rin. But anyway, focus tayo rito. Meron tayong mga ganon na feature and this one is unlimited in fairness unlimited minutes. Okay, pwede. And we have kung gaano kabilis mo siya gustong magsalita. That's nice. And ayun. Previous chapter, next chapter, exit. Okay to.
So, this one, again, ito ay built-in na dito sa unit na to. So, sa mga, again, mahilig sa mga books, pagbasa ng books, kagaya ng pinaka-purpose ng smartphone na to, highly recommended to. Kung yun lang ang reason nyo para bilhin to ha. But, if you're looking for full-fledged talaga na smartphone, of course, wag to. Hindi ko na recommend sa inyo to. Pero kung naghahanap kayo ng e-reader na smartphone, I think this one hits the spot. Yun nga lang, the real talk, may pagka-pricey siya. Also, embedded na rin dito, may built-in na rin siya ng mga na AI. Ito, Bigme GPT, parang ano to ng chat GPT. At in fairness, ngayon, mayroon na rin siyang AI draw o generate pictures. Test nga natin. So, okay, how about draw a picture of a YouTube tech content creator that holds the futuristic iPhone 30 Pro Max. Okay, start creation. Tingnan natin kung kaya niya or libre nga ba talaga. Is being queued for production. Okay, queuing, may queuing pala rito. Please wait patiently. This one requires internet. Okay, so expect medyo dito agad, instant. And ayun na yata, meron na 3%. Ayun. Oh, okay. So, yan po. Kaya niya po mag-generate. May AI na rin siya, may built-in AI siya. And I'm sure okay na okay to. View natin sa sa colored screen talaga kung gaano kaganda yung kuha na yan. Punta lang ako sa Telegram ko. Kasi dito ko sinesave lahat yan eh. Okay, see that? Yan ang actual niya na itsura, yung full color version. So, yun yung difference ng dalawa. Ito yung totoo, dito kasi nga, like I said, this is e-paper. Kaya matipid to sa battery kasi hindi siya nag-render ng ganong karaming pixels and colors. Mababa lang ang PPI nito. I believe pag colored is 150 PPI lang. Yes. And this is not even HD talaga. Hindi siya totoong HD. But anyway, so pwede. Libre po rito ang AI dito. Built-in na rin naman siya sa mga gusto ng AI. May ganon siyang feature. What else? May sarili siyang Opstora. Note na meron siyang Play Store, which is full-fledged po yan. Kahit ano pwede nyo i-download dito. I believe meron dito Mobile Legends. Mobile Legends. Meron. Install na rin natin. For the sake of for the sake of educational purpose. Well, while it's loading, nag-download agad, mabilis in fairness. Mabilis talaga internet ito. So, tested ko na. Mukhang okay nga siya sa internet. Mukhang okay ito pang hotspot din. But anyway, continue tayo. Gumagana yung kanyang Google Play Store and meron din po siyang sariling App Store. Pero dito, limited lang yung pinapakita niya. Like ito. Yung mga yan, oh. Ito lang, parang 2 pages lang, oh. Job. Sa read naman, okay, iba-iba. Learn, news, 2 pages din. Tools, 4 pages naman dito sa tools. Konti lang actually yung collections nila. Pero most of this yata, at least yung nandito sa App Store na to is curated na for specifically mag-work dito sa Bigme Hybrid smartphone na ito. Anyway, last na to. Okay, last na to, promise. Try ko lang. Gusto ko lang i-try itong Mobile Legends. I'm not expecting much. This is not a gaming phone, obviously. Pero just for curiosity lang, sa mga curious yan, kaya ba nito maglaro ng Mobile Legends? Okay, so ito tayo. Kita nyo, parang ano lang siya. Nasa 15 to 20 FPS. Playable pero hindi smooth eh. Kaya niya i-run, of course, malakas ang chipset nito. But the problem is mukhang delay yung display. Like yung sabog pa lang, parang mga around 200 millisecond yung kanyang delay. And kitang-kita natin sa movement pa lang nung character, nasa 15 to 20 FPS to. So this is kaya niyang i-run. Yung pala, mas magandang word is kaya niyang i-run, pero playable. Grabe siguro yung patience mo para masabi mo very playable ito. Runnable. Nag-run siya, nag-run yung game eh. That part hindi ko itatanggalin sa kanya, but playable. Medyo mahirap, titigan yung Megya, parang medyo mahirap din ma-distinguish. May konting kahirapan din ma-distinguish ng konting mga characters. So, far from being acceptable para sa karamihan sa inyo, I'm sure. So, yeah. Not for gaming. Don't buy this if you want to game. Kung kaya nyo tiyagain yan, okay. Hindi ko na kayo kukontrahin. But again, this is the quality that you have to expect. Boom.
In fairness, naglalaro lang ako based on instinct. Talaga siya. Hindi rin naman ako player ng Mobile Legends. I'm playing here based sa alam kong ano na mechanics niya. You're dead. Fairness, napatay ko yung Lord. Your team destroyed the turret. Help! So, yeah. Kayo na musga. Anyway, skip ko na tong part na to. Verdict na siguro. Wala naman ako naisip na pwede pang i-test para sa kanya. Bibigyan ko to, ibabangga ko sa price for 24,000. Sabihin natin 24,000. It's not worth it, okay? Kahit pa e-book reader ako, avid reader ako, I won't buy this for 24,000. 8,000. That's the best I can do. Pero kung i-consider natin, i-consider natin yung chipset na tumaas, Dimensity 1080. At best na willing akong bayaran itong smartphone na to is 10,000 pesos. But even then, yung chipset na yun, hindi ko rin naman masyadong papakinabangan dito since I can't even game here. Probably for AI purposes siguro, maybe that's justifiable sa part na yun. But I'm not even a fan of AI. I don't really like AI sa smartphone. Para sa akin, ang AI ay dapat optional. Hindi po siya dapat na naka-built-in sa smartphone. Para sa akin lang naman yes, gagamit pa rin ako ng AI, I'm sure, at some point. Pero gusto ko, isa siyang app, third-party app na i-install ko sa smartphone ko kapag kailangan ko na. But AI on my smartphone, I'm not really a big fan of. Kaya kahit sa mga reviews ko, kung mapapansin nyo, mga previous reviews ko, even mga recent reviews ko, may mention ko lang yung AI, pero I don't really recommend to buy the smartphone just because of the AI. That's real talk, that's honest. Maybe it's just my age siguro na lumalabas. I don't like na pinakikialaman yung mga settings ko sa smartphone ng AI. Ayoko na masyadong automated na lahat. Gusto ko mano-mano. So maybe that's why. Baka old school lang ako. But I'm sure may ilan sa inyo nakakaunawa sa akin yung part na yung AI sana is hindi sinasaksak sa mga natin, sa mga lalamunan natin na meron na yan. Ayan na yung smartphone mo, may AI na yan. 3 AI ang nandyan. Google AI, yung brand AI, kung ano man brand yan, Xiaomi AI, Hyper AI, and then AI ng mga social media. Actually, hindi lang 3, marami. So, umikot pa tayo sa AI na mention pa nga yan. But anyway, my point is not worth it sa price tag niya. Pero again, if you find this, ikaw boss, baka ikaw, nakikita mo yung potential nito para bilhin ito, maybe para sa iyo to, siguro. Nakikita mo yung potential Even me, as an avid reader, I don't see the sulitness of this sa 24,000. 10,000, okay? Yun yung pinaka ibibigay ko. Kung magiging generous ako, up to 12,000 pesos. Yan, generous na ako nun. 12,000 pesos gagastosan ko to. Okay? But 24,000, no. Not really. Again, this is the Big Me High Break. Kung interesado kayo rito, baka i-post ko ito. Siyempre, sa bagsak presyo. Benta ko to ng 12,000. Gusto nyo ba 12,000 to? Post ko to, bilhin nyo na lang. Kung gusto nyo to, post ko na lang sa Aslan Store page ko. And then, isi-share ko na lang sa aking mismong Kotman YT Facebook page. Kung interesado kayo rito, benta ko na to ng 12,000. Half the price, 50% off. Sa inyo na tong 8GB, 256GB storage na a Big Me High Break color na ito. Okay? Yan lang. Again, this is the Big Me High Break Pro. Baka iba lang opinion sa akin. Intindihan ko naman. Magkakaiba tayo ng opinion and magkakaiba tayo ng paningin sa pagiging sulit. So, ikaw boss. Sulit ba sa ito? Pag-usapan natin yun sa comment section. That's it. This is Ray Manguera. I'll talk to you again soon. Kahit budget o flat